Si Detective Dennis ay bumisita sa isang fertility clinic upang mag-donate ng sperm, ngunit sinabi sa kanya ng doktor na siya ay baog. Nagulat siya sa balita dahil mayroon na siyang 2 anak. Sa opisina, si Dennis ay naabala ng isang kapwa opisyal na nagulat na may isang lalaking nagngangalang Kevin na balak tumalon mula sa isang gusali. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa lugar at sinubukang kalmayin si Kevin, sabay tanong sa kanya. Ibinunyag ni Kevin na wala siyang ibang pagpipilian kundi manatili sa gilid ng gusali hanggang tanghali, kung hindi ay may ibang taong mamamatay. Habang may higit sa 1 oras pa, nagsimula si Kevin na ibahagi ang kanyang kwento kay Dennis. Una niyang nakita si Ligaya nang lumipat ito at ang kanyang asawa sa parehong gusali ng apartment. Pareho silang gumagamit ng parehong bus at nagpapalitan ng ngiti. Kalaunan, nagulat si Kevin, na nagtatrabaho bilang isang hotel manager, nang mag-apply si Ligaya para sa isang trabaho sa kanyang staff. Matapos ang isang maikling interview, tinanggap ni Kevin si Ligaya upang magsimula agad. Pagkatapos ay ikinwento ni Kevin sa kanyang kaibigang bakla na si Chris ang tungkol sa kanyang bagong empleyado. Nagkataon, sina Ligaya at Kevin ay magkapitbahay at nagtatrabaho rin ng magkasama, kaya't iminungkahi ni Chris na baka nakatakda sila para sa isang espesyal na bagay. Tumutol si Kevin sa ideya dahil si Ligaya ay kasal na. Di nagtagal, si Ligaya at ang kanyang asawang si Joe ay kumatok sa pinto ni Kevin upang magpakilala. Inimbitahan ni Joe sina Kevin at Chris para maghapunan, at masaya silang pumayag. Isang gabi, pumunta sina Kevin at Chris sa apartment ng mag-asawa. Nang utusan ni Joe si Ligaya na kumuha ng alak, pumunta si Kevin sa kusina upang tumulong at makipag-usap sa kanya. Inisip ni Joe na sina Kevin at Chris ay magkasintahan at nanalangin para sa kanila, tinawag itong isang abomination. Na-offend si Kevin at mabilis na umalis. Napag-alamang ang mag-asawa ay mga debotong fundamentalista. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Ligaya kay Kevin para sa mga nangyari noong nakaraang gabi. Inimbitahan ni Kevin si Ligaya na mag-lunch, kung saan ibinahagi ni Ligaya ang kanyang mapait na karanasan sa pagkabata. Nang inalok ni Kevin si Ligaya ng inumin, nagulat siya nang buksan ito ni Ligaya gamit ang kanyang ngipin, na nagbigay ng hinuha na may problema siya sa alak sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay. Pinag-usapan nila si Chris, at nalaman ni Ligaya na tinulungan ni Kevin si Chris matapos itong mawalan ng trabaho dahil natuklasan na may HIV siya. Sa kasalukuyan, nakatanggap si Dennis ng tawag mula sa kanyang asawang si Angela na agad niyang tinapos. Nag-trigger ito ng isang flashback noong umaga kung saan masayang tumakbo ang kanyang mga anak upang salubungin siya. Hinarap ni Dennis si Angela at tinanong kung sino ang tunay na ama ng mga bata. Galit na galit siya sa pandarayang pinaniwala siyang sila ay kanya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng flashback, bumalik ang kwento kay Kevin habang ipinagpapatuloy niyang ikwento kay Dennis ang mga nangyari. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Joe sa maling akala na si Kevin ay bakla ngunit binalaan siyang kung hindi siya magbabago, mapupunta siya sa impyerno. Tinugunan ni Kevin ang babala at sinabing dapat nilang pag-usapan ang tungkol sa mga bakla sa impyerno sa ibang pagkakataon dahil siya ay late na sa trabaho. Bago sila maghiwalay, inimbitahan ni Joe si Kevin na magkasama sa Miyerkules ng gabi. Habang nasa bus papuntang trabaho, ikinwento ni Kevin kay Ligaya na minsan na rin siyang kasal ngunit iniwan siya ng kanyang asawa. Nagsimula siyang mag-flirt kay Ligaya hanggang paalalahanan siya ni Ligia na siya ay kasal. Nang magkita sila noong Miyerkules ng gabi, ipinang-aral ni Joe kay Kevin ang kanilang relihiyon. Bilang isang atheist, pinagtalunan ni Kevin na katawa-tawa ang paniniwala na tanging mga born-again lang ang maliligtas. Binanggit niya na ang isang bata sa China na masagasaan ng bus na hindi pa naririnig ang tungkol sa kanilang relihiyon ay diretsong mapupunta sa impyerno. Ipinagtanggol ni Joe ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Naging main item ng kanilang argumento hanggang sa humantong sa sigawan, hanggang sa makialam si Ligaya at pinakiusapan si Kevin na umalis. Sinubukan ni Ligaya na makipag-usap sa kanyang asawa ngunit sinabihan siyang umalis. Kinabukasan, ibinahagi ni Ligaya kay Kevin ang kanyang nakaraan bilang isang addict at isang call girl. Ikinwento niya kung paano siya ipinadala ng kanyang parokyana sa isang lalaki na inabuso siya sa isang simbahan. Pagkatapos ng pag-atake, binugbog siya ng lalaki hanggang sa halos hindi na siya makalakad. Natagpuan siya ni Joe kinaumagahan at dinala siya sa ospital kaya pakiramdam niya ay may utang na loob siya kay Joe. Hiniling ni Ligaya kay Kevin na lumayo sa kanila, at malungkot siyang pumayag. Pagkalipas ng 3 linggo, nakita ni Ligaya si Kevin na pinapalubag ang loob ng isang nagdadalamhating kasamahan, at siya ay humanga. Nang gabing iyon, habang naninigarilyo si Kevin sa labas, sumama sa kanya si Ligaya. Inimbitahan niya siyang mag-stargazing at hinalikan siya, ngunit pinigilan siya ni Ligaya at umalis. Nakita ni Joe na lumabas si Ligaya ng gabing iyon at naghinala. Kinabukasan,
Pumunta si Ligaya sa opisina ni Kevin at hinalikan siya, ngunit may kumatok sa pintuan at sila ay naabala. Sinabi ni Kevin kay Ligaya na magbubook siya ng hotel room at i-email sa kanya ang mga detalye. Habang naliligo si Ligaya, binasa ni Joe ang email. Sa kabutihang palad, ginamit ni Kevin ang address ng isang dating empleyado kaya hindi alam ni Joe na ito ay galing kay Kevin. Sinabi ni Ligaya kay Joe na kailangan niyang magtrabaho ng night shift sa hotel, kaya siya'y aalis na. Pumunta siya sa hotel room kung saan naghihintay si Kevin, hindi alam na sinundan siya ni Joe. Sa hotel, nagkaaktibidad sina Ligaya at Kevin, at nang lumabas ng kwarto si Ligaya pagkatapos, nakita siya ni Joe na hinalikan ng isang lalaki ngunit hindi niya makilala kung sino ito. Kinabukasan, hiningi ni Kevin kay Ligaya na iwanan ang kanyang asawa. Sinabi ni Ligaya na natatakot siya at naaawa kay Joe, ngunit inamin niyang naging malayo na siya rito at si Kevin na lang ang naiisip niya. Sinabi ni Kevin na ganoon din ang nararamdaman niya. Nang gabing iyon, kinailangang umalis ni Joe para sa isang gawain sa simbahan. Sa pag-alis ni Joe, pumunta si Ligaya sa hotel room ni Kevin, hindi alam na nagtatago si Joe malapit doon. Nagkaaktibidad muli ang dalawa habang si Joe, na durog ang puso, ay nakikinig sa labas ng pintuan. Pagkatapos, isiniwalat ni Kevin na nagkaroon siya ng anak na nawala sa isang aksidente sa kotse 2 taon na ang nakalilipas. Sinisisi niya ang sarili sa trahedya dahil siya ang nagmamaneho noong muntik silang mabangga ng isang truck, at maling pagliko ang kanyang ginawa, kaya tumama ang truck sa parte ng kotse kung saan nakaupo ang kanyang anak. Hindi siya mapatawad ng kanyang asawa sa pagkawala ng kanilang anak, na nauwi sa kanilang paghihiwalay. Sa kasalukuyan, inamin ni Dennis na niloko siya ng kanyang asawa at kamakailan lang niyang natuklasan na ang mga anak na inakala niyang kanya ay hindi niya tunay na anak dahil siya ay baog. Ipinaliwanag niya na nahirapan silang magkaanak at nagpa-fertility test sila, ngunit hindi niya tinignan ang resulta dahil sinabi ng kanyang asawa na ayos lang ang lahat. Ilang buwan ang lumipas, nagkaanak sila, hindi alam ni Dennis na nakipagkasundo ang kanyang asawa sa kanyang kapatid upang magkaanak na kamukha niya. Umiiyak na sinabi ni Dennis kay Kevin ang lahat ng ito. Nakiusap siya kay Kevin na bumaba na mula sa gusali, ngunit sinabi ni Kevin na gusto niyang gawin ito ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kaya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isa pang opisyal na may balita tungkol kay Joe at Ligaya, natuklasang nawawala na sila. Ipinagpatuloy ni Kevin ang kanyang kwento, na ipinaliwanag na plano nilang sabihin kay Joe ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon, ngunit gusto ni Ligaya na mangumpisal muna sa kanilang pastor. Isang araw, nakita ni Joe na naghahalikan sina Kevin at Ligaya. Nalungkot siya at nag-book ng hotel room habang si Ligaya ay nagtatrabaho ng night shift. Nagulat si Ligaya nang makita ang kanyang asawang si Joe doon. Kinabukasan, inimbitahan ni Joe si Kevin sa kanyang apartment at nagkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinahagi niya na minsan siyang nagkaroon ng asawa at 2 anak, ngunit dahil sa kanyang bisyo at iba pang kasalanan, nawala ang kanyang trabaho at pamilya. Sa pinakamababa niyang punto, napadpad siya sa isang simbahan kung saan natagpuan niya ang Diyos at naranasan ng isang malalim na pagbabagong loob. Pakiramdam niya ay inilaan ng Diyos si Ligaya sa kanya upang alagaan. Inakala ni Joe na ang pagmamahal niya kay Ligaya ay dalisay hanggang marinig niya ang mga ginagawa nila ni Kevin sa kwarto ni Kevin. Habang iniisip ni Joe na wakasan ang pananatili sa mundo, napagtanto niyang hindi niya dapat tapusin ang kanyang buhay. Itinutok niya ang armas kay Kevin at pinilit siyang basahin ang isang bersikulo sa Biblia na nagtatakwil sa mga nangangalo niya. Nakaharap ni Kevin ang kwento sa bagong tipan tungkol kay Jesus na iniligtas ang isang babaeng nangangalo niya sa pamamagitan ng pagsubok sa mga walang kasalanan na unang maghagis ng bato. Matapos pakawalan ni Joe si Kevin, tinangka ni Kevin na tawagan si Ligaya ngunit si Joe ang sumagot sa telepono. Ipinahayag ni Joe ang kanyang kagustuhan sa malupit na hustisya ng lumang tipan at sinabi na isa lamang sa kanila ang dapat mawala. Binalaan niya si Kevin na hawak niya si Ligaya sa armas at tatapusin siya sa tanghali kung hindi tatalon si Kevin. Nakiusap si Detective Dennis kay Kevin, sinasabi na kung naibunyag ni Kevin ang katotohanan ng mas maaga, maaaring natagpuan na nila si Joe bago pa ito lumala. Inamin ni Kevin na dapat ay siya na ang kumuha ng sarili niyang buhay at nakiusap kay Dennis na patawarin si Angela alang-alang sa mga bata, ipinaliwanag na ang kanyang pagtataksil ay bunga ng takot na mawala si Dennis. Samantala, pinapanood ni na Joe at Ligaya mula sa malayo si Kevin habang nakatayo siya sa gilid, ilang minuto na lang ang natitira. Nagmamakaawang sinabi ni Dennis kay Kevin na huwag tumalon. Sinabi ni Kevin kay Detective Dennis na ipaalam kay Ligaya na mahal niya siya. Huling tumingin si Kevin sa larawan ng kanyang anak na iniisip na ayaw niyang maranasan ni Ligaya ang parehong kapalaran. Hinalikan niya ang larawan at nang tumunog ang kampana, tumalon siya. Nagulat ang mga tao nang bumagsak si Kevin.
Ilang sandali lang, natagpuan ng mga pulis sina Joe at Ligaya sa isang hotel room at inaresto si Joe. Sa istasyon, sinabi ni Dennis kay Ligaya na mahal siya ni Kevin. Nagpasalamat si Ligaya kay Dennis bago bumaling ng malungkot na tingin sa kanyang asawang nakakulong habang siya ay paalis. Nang gabing iyon, nakaupo si Detective Dennis sa kanyang sasakyan, tumutulo ang luha habang pinapanood ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Nagdesisyon siyang sumama sa kanila at habang pumapasok siya, masayang sinalubong siya ng kanyang mga anak. Sabay-sabay silang naupo para kumain at tila handa na si Dennis na magsimulang magpatawad sa kanyang asawa, natagpuan ng kaliwan sa presensya ng kanyang pamilya. At dito nagtatapos ang pelikula. Sana'y nagustuhan ninyo ang aming recap video. Mag-subscribe at i-click ang notification button para makatulong sa paglago ng aming channel.